Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1787. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa appraisal of goods contributed by the partners. Ano nga ba ibig sabihin ng appraisal at bakit meron ito? Paano nga ba ito gagawin? Anong mga pagbabasehan? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1787. When the capital or a part thereof, which a partner is bound to contribute, consists of goods, their appraisal must be made in the manner prescribed in the contract of partnership. And in the absence of stipulation, it shall be made by experts chosen by the partners, and according to current prices, the subsequent changes thereof being for the account of the partnership. So dito sa article na to, pinag-uusapan ang concept ng appraisal. So ano nga ba appraisal? Okay? So what is appraisal? Pag sinabi nating appraisal, ito yung process para malaman mo yung value ng property as of a specific date for a specific purpose. So process of determining the value of a property. Okay? As of a specific date for a specific purpose. Yan. So this is based on the Real Property Tax Code, no? So Real Property Tax Code. Sa madaling sabi, pag sinabing appraisal, ito yung para malaman mo yung value ng property, kung magkano siya sa ganitong date. Okay? So ngayon, ang appraisal ginagawa daw para dun sa partnership capital. In case ng kinontribute ng isang partner ay goods. Okay? So appraisal of goods. Okay? Contributed. Bakit nga ba natin 'to gagawin? What is the rationale? So, ano 'to, object, goods ang kinontribute, okay? And what's the rationale? What's the reason behind we need to do appraisal of goods contributed? Okay? Ah, ito ay para kasi malaman mo yung monetary value ng contribution ng mga partner. Kasi kung halimbawa, nag-contribute ako ng land, o magkano magiging capital ko sa partnership, ay kinontribute ko ay land. So, para malaman mo yung monetary value. So, to know the monetary value of the contribution. Okay? As of the date of contribution. As of date of contribution. Kasi nga, ang appraisal is to determine the value as of a specific date. Kasi baka yung land tataas ang value. So, magkano ngayon ang value ng land nung nag-contribute tayo? Yun yung magiging halaga ng kapital ng isang partner sa partnership. So, nakakatulong ito sa future operation ng partnership katulad ng papaano tayo mag-account ng share ng profit or loss ng bawat partner. Kasi for example, paano kung ang hatian ng kinita ay base sa kinontribute? O paano natin malalaman kung magkano ang hatian kung hindi natin alam yung value ng ating kinontribute? So therefore, useful siya for future operations katulad ng sharing of profits or losses and to determine how much will be the share based on the value contributed. Okay? Ayan. Kasi ang sharing ng profit or losses sa partnership, una, base yan sa napagkasunduan. Kung magkano yung hatian ninyo, magkano porsyento, yun ang susundin. Pag walang stipulation, ibabase yan kung magkano yung value ng kinontribute. That's the reason why we have appraisal. Okay? So, basically, yun yung reason. Ngayon, ang tanong nakasunod, how? How is it done? How is it done? Paano ba ginagawa ang appraisal? Okay? Meron tayo diyang manner of appraisal. Okay? So, the manner of appraisal. Paano natin inaalam
ang value ng property na kino-contribute ng mga partners? Una, base sa stipulation. Okay? Ano ba yung stipulation, sir? Kanina ko pa narinig yan. Okay? Yun yung agreement. Ito yung napagkasunduan ninyo. Halimbawa, si A nag-contribute ng land, si B nag-contribute ng car, at si C nag-contribute ng 1,000,000 pesos. Ngayon, anong value ng land? Anong value ng car? Yung 1,000,000. Madali yan eh, 1,000,000 na yan. Okay? Pero yung land, paano siya gagawa ng halaga? For capital purposes. Okay? Magkakasundo tong tatlo kung magkano yung value na. Halimbawa, yung land, gawin nating 1.5 million. O ngayon, pag hindi pumayag si A, hindi matutuloy yung partnership kasi pagkakasunduan pa rin naman yan eh. Okay? Pag pumayag si A at si B at si C na 1,500,000 ang value ng land, yan yung value niya. Kasi yun yung stipulation eh. Kung magkano yung sasakyan mo, B, nasa ano to, nasa 2,000,000. Sabi ni A at C, wait lang, parang masyadong malaki yan para sa 2,000,000. Gawin nating 1.8 million. Yan. Pumayag si B. O di okay silang tatlo. Dito na yung value ng kanilang magiging ng kanilang magiging capital. So, ang capital ngayon nila, si A capital, si B capital, at saka si C capital, ang magiging kanilang accounting, 1,500,000, 1,800,000, and 1,000,000. Okay? So, yun yung unang susundin. Paano sir pag hindi sila nagkasundo, pero gusto nilang mag-partnership? Okay? Yung kasunod, sabi dito, in absence of stipulation, it shall be made by experts chosen by the partners. Okay? So, experts chosen by, okay? Chosen by partners. Okay? According to current prices. Yan. According to current prices. Okay? Ayan. So, yun yung ating susundin. Pag walang mapagkasunduan, hanap tayo ng kakilala nating expert sa land, expert sa car, tapos kung magkano yung kasalukuyang presyo, yun ang susundin natin. Okay? Paano kung halimbawa, sir, itong land, ito 1,500,000, di ba? Over time, tumaas ang value niya. Naging 2,000,000. Okay? Yung bang capital ni A magiging 2,000,000 din? Hindi agad. Kasi ang sabi, subsequent changes for the account of the partnership. Si partnership ang makikinabang sa mga changes subsequent to the contribution. So this will be partnership. I mean yung 500,000. Yan, ito. Yan. Si partnership ang makikinabang sa 500,000. Pati na rin yung mga diminution. Okay? So any improvement or diminution in the value of the goods after the appraisal shall be for the account of the partnership. So after appraisal, okay, after appraisal, ibig sabihin ng contribution, any improvement or diminution, yung pagtaas or pagbaba ng value in the value of the goods, shall be for the account of partnership. Yan. So, ang makikinabang na daw niyan ay si partnership. Okay? Therefore, pag bumaba ang value, si partnership din ang magsasuffer. Pag tumaas ang value, si partnership din ang makikinabang. Sino-sino sir ang maghahatid sa kinabang na yon? Yan. So, ibang topic natin, yung ibang article. Kasi syempre, yung partnership pa rin naman ay ang may-ari ay yung tatlo, si A, B, at C. So, sila rin na makikinabang dyan sa pagtaas ng value na yan. Okay? Pero paano? Paano ang hatian ng pagtaas ng value or pagbaba ng value? So, sa ibang article na yon. Pero again, yung changes sa value after appraisal will be for the account of the partnership. Okay? So, yun. Dito nagtatapos yung Article 1787. Again, tungkol ito sa concept ng appraisal kung saan inaalam natin ang halaga ng isang property as of a specific date.
So, ina-apply ito sa partnership para malaman natin kung magkanong halaga ng magiging kapital ng isang partner sa partnership. So, yun yung rationale. At paano siya ginagawa? Una, by stipulation, magkakasundo sila magkano yung value ng contribution ng bawat isa. Pag hindi sila magkasundo, pipili sila ng experts at ibabase sa current prices. And then after the appraisal, any changes will be for the account of the partnership. So, I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. At laging sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!